Naisigang nga pala ni Buyok yung nahuli naming malaking tilapia sa aming Skylab mga mare at mabuti na lang talaga at nakabili nga ako ng buro kaya ayan at may sausawan nga kami. Naglaga nga rin pala kami ng kamoting kahoy doon sa kubo sa laot kaya ayan at nagmeryendahan na nga rin kami kasama yung mga kaibigan namin. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala ay sasalok na naman kami ni Buyok ng aming Skylab. Ang sasalukin nga pala namin ngayon ay yung pangatlong Skylab na ginawa ni Buyok at sabi nga niya ay pang-apat na araw na nga daw niya yung hindi nasasalo. Naabutan nga namin yung mga nagdi-deliver ng similya mga mare kaya ayan at mga nagkahawayan nga sa aking camera. Ikinekwento nga pala sa akin ni Buyok na tinaasan nga raw niya yung bastidor nitong aming pangatlong Skylab kaya pagkarating nga namin doon ay nakita ko nga na medyo mataas na nga ito. Ulan na kasi ngayon kaya naman inaasahan na talaga naming mas tataas pa nga yung level ng tubig. Kung napapansin nyo nga mga mare at pare kulimlim nga ang kalangitan at kalmang-kalma nga ang dagat at sabi nga ay indikasyon nga raw yan na may paparating na bagyo. Kakaunti nga lang ang huli namin ngayong araw at sabi nga ni Buyok sa akin ganyan daw talaga kapag may paparating na sigwada. Sabi ko nga dito sa aking Buyok ay kumuha nga ng pang-ulam ngayong araw at kumuha na nga rin ng pang-stock sa rep dahil sigurado na ilang araw nga kaming hindi makakasalok. May nakita nga kaming bang laking tilapia mga mare at sabi ko nga kay Buyok ayun na nga lang ang kunin dahil bang sarap nga nung isigang. May patola kasing uwi si Buyok kanina mga mare kaya sabi ko sa kanya yun na nga lang ang gulay na ilagay. Hindi naman kami direktang tatamaan ng bagyo mga mare pero sigurado ako na ilang araw ngang uulan-ulan. 2 araw na ngang kalmang-kalma ang dagat dito sa amin kaya naman nakapagtrabaho nga si Buyok. Dumiretso naman kami dito sa kubo mga mare dahil lulutuin nga namin itong daladala naming kamoting kahoy. Medyo nakokontian pa nga kaming dalawa ni Buyok dito sa nabili namin mga mare dahil 1 kilo nga lang itong na-order ko at marami nga kaming kakain. Nasabi na nga namin daw sa isa naming kumpare na magluluto nga kami dito ng kamoting kahoy kaya sabi nga namin sa kanila ay makameryenda na nga sila. Busy na nga ang mga tao dito sa laot dahil syempre may paparating ang bagyo kaya naman kanya-kanya nang ang patibay ng mga pamalakaya. Sabi nga sa akin ni Buyok mga mare ay bakit daw hindi ko sinabi sa kanya na may paparating na bagyo at sana nga raw ay hindi nga muna niya ginawa yung aming Skylab doon sa laot. Sagot ko naman sa kanya mga mare okay lang naman yon at least pagkatapos nga ng bagyo marami nga kaming mahuhuli. Pagkatapos nga naming malinis yung kamoting kahoy mga mare agad na nga rin namin tong isinalang at ilalaga nga lang namin ito. Nagpakayod na nga rin ng 1 niyog si Buyok para yun nga yung gagawin naming sausawan mga mare tapos nilagyan nga lang namin yun ng asukal. Pinagkanaw ko na nga rin si Buyok ng kape mga mare dahil syempre bang sarap nga nitong kapartner sa mainit na kape yan. Diyos ko mga mare kahit ano yatang kainin mo dito sa kubo ay talaga namang napagkakasarap. Kahit yata toyo't mantika lamang ang iulam mo dito sa kubo ay talaga namang gaganahan kapag kainan. Kaya tara mga mare at merienda po tayo. Nauna na nga akong magmerienda dun sa mga kasamahan namin mga mare dahil medyo tomguts na nga rin ako ng mga oras na yan. Diyos ko dahil. Grabe nga mga mare, sobrang sarap na sarap talaga ako dito sa nilagang balinghoy na may sausawan na niyog at asukal. Nakisali na nga rin sa akin si Buyok sa pagmemerienda dahil hindi na nga rin daw niya maantay yung mga kasamahan namin at medyo kumukulo na nga rin daw yung kanyang tiyan. Maya-maya pa'y dumating na nga rin yung dalawa naming kasamahan mga mare kaya naman umuna na nga sila pagkain. Sila nga yung mga gumagawa dito sa laot kaya naman mga tuwang-tuwa nga nung sinabi naming luto na nga itong nilagang balinghoy. Tamang-tama nga raw at gutom na nga raw sila kaya ayan at isa-isa na nga silang nagdatingan. Diyos ko mga mare, akala ko nga kakaunti lang itong naluto namin yung pala naman ay hindi rin nila mauubos dahil sobrang nakakabusog nga itong kamoting kahoy. Pagkatapos naman namin magmerienda mga mare, pinasyala naman ni Buyok itong isa naming Skylab na nasa likod nga ng pulo ni Don Silverio. Niloloko pa nga ako ni Buyok mga mare at sabi nga niya lumulutang nga raw siya sa tubig yung pala naman ay nakaupo sa bato. Diyos ko dahil. Maya-maya pa inayos na nga rin niya yung patuto nitong aming Skylab at tinanggalan nga niya ng mga water lily ang loob nito. Ito nga pala yung Skylab namin na nakahuli ng banlaking sawa mga mare kaya sabi ko nga sa kanya baka mamay matuklaw siya ng sawa dito. Maya-maya pa nagyaya na nga rin ako dito sa aking Buyok at sabi ko nga sa kanya umuwi na nga kami dahil baka mamay abutan pa nga kami ng ulan. Niluto na nga rin namin tong sinigang na tilapia na may patola mga mare at grabe sobrang sarap dahil nakabili nga ako ng buro kahapon. Sobrang sarap nga nitong combination mga mare at pagka nga ganito ang ulam ay talaga namang napaparami ang aking kain lalo't sariwa nga yung tilapia na huli namin. Binawian pa nga ako ng kanin ni Buyok dyan mga mare dahil sabi nga niya baka daw mamaya maparami nga yung kanin ko at bawal daw sa akin yun dahil buntis nga ako. So ayun na nga mga mare, kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga yung video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.